Dahil itong ceasefire ng United States at Iran, wala pang agarang ginhawa sa inflation. Second round effects ng inflation na mahigpit na minomonitor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May pag-uulat dyan si Bombo Isa Cotoner. Sa kabila nga ng ceasefire sa pagitan ng United States at Iran, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi pa agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng langis, kaya nananatiling mahigpit ang monetary policy ng bansa. Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang target reverse repurchase rate ng 25 basis points sa 4.75%, ang ikalawang sunod na rate hike ngayong taon. Tumaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at overnight lending rate sa 5.25%. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ellie Remolena, kahit may kasunduang tigil putukan na ang United States at Iran, nananatiling mataas ang presyo ng langis at fertilizer sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Ipiniliwanag ni Remolona na aabutin pa ng ilang buwan bago maibalik sa normal ang oil supply infrastructure na naapektuhan ng tension sa Middle East. Ibig sabihin, hindi pa ito sapat para agad mapababa ang inflation. Dahil dito, sinabi ng Central Bank na handa itong magpatupad ng panibagong rate hikes kung muling lumala ang inflation risk. Sa ngayon, mas pinipili ng Central Bank ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na adjustments sa interest rates upang mapigilan ang pagtaas ng presyo nang hindi masyadong naapektuhan ng ekonomiya. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na aabot sa 6.4% ang inflation ngayong 2026. 4.5% naman sa 2027 bago bumalik sa target na 3.1% sa 2028. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ellie Remolona. We were hit by a very unusual global supply shock, as you know, and it was more persistent than most people anticipated. Even now with the ceasefire apparently being signed, we're still not sure what will happen. Even if the Strait of Hormuz is open today, if there's a ceasefire today, we will still need several months to rebuild the infrastructure before we can expect the price of oil to return to the levels before the conflict. Samantala, umaasa naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na makatutulong ang naging hakbang ng Monetary Board sa pagpapanatiling kontrolado ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Remolona, layunin ng policy action na mapanatiling matatag ang inaasahang inflation at maiwasan ang tinatawag na second round effects o yung pagkalat ng epekto ng pagtaas ng presyo sa iba pang produkto at serbisyo. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, ipinaliwanag niya na maingat na pinag-aaralan ng desisyon upang masuportahan din ang fiscal policy ng pamahalaan, lalo na sa pagpapalakas ng konsumo at pamumuhunan. Anya, mas tutok ang Central Bank sa second round effects kaysa sa mismong global supply shock. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, limitado lamang ang kayang gawin ng monetary policy para direktang pigilan ito. Gayunman, sinabi ni Remolo na ang pagmamahal ng langis ay maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng iba pang produkto gaya ng fertilizer at pagkain, mga bagay na maaaring maapektuhan ng monetary policy. Dahil dito, patuloy na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga posibleng domino effect ng global price shocks upang mapigilan ang mas malawak na pagtaas ng presyo sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ellie Remolona sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Isa Cotoner from Bombo Radio Philippines. Sir, with the recent development in the United States and Iran ceasefire, what do you think would the other economic indicators would Bangko Sentral ng Pilipinas likely to monitor before changing its policy stance? We'd like to monitor especially the second round effects. When you have a global supply shock, and then
our share of global demand for that commodity is tiny. It's 4%. There's nothing monetary policy can do about that shock itself. But that shock affects the prices of other commodities. It affects the price of fertilizer. It affects the price of food, for which monetary policy can have an effect. We focus on those things. So we focus on the second round effects rather than on the supply shock itself, because that's what we can affect. Mula rito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.